Morning! For your plate 2.1, you will be constructing a regular polygon in a triangle and a regular polygon for quadrilateral. Pag sinabi nating regular polygon, these are polygons that has equal sides and equal angle. The regular polygon in a triangle is called equilateral triangle. So, gagawa tayo ng equilateral triangle. The regular polygon in a quadrilateral is square. So, gagawa din kayo ng square. So, for your plate 2.1, you will be constructing a triangle or the equilateral triangle specifically, tsaka yung square. So, ang title is Regular Polygon, Triangle, and Square. Okay, gagawin muna natin yung equilateral triangle. In constructing your regular polygon, kailangan nyo ng compass, kailangan nyo ng lapis, and then kailangan nyo ng ruler para sa measurement. Okay. So, bakit kailangan pa natin ng compass? Pwede namang mag-measure lang tayo ng same measurement. Kasi to make sure that the angle is equal. Kaya kailangan natin ng compass. Okay. First step in constructing a regular triangle or the equilateral triangle is to construct a line segment. So, bibigyan ko kayo ng measurement. Yun ang susundin natin. Gagawa kayo ng line segment A and B that measures 8 cm. So, gagawa kayo ng line na ang measurement is 8 cm. Okay? Ayun na yun. So, line segment A and B. Lagyan na natin tuldok. Okay, so yung line segment A, lagyan natin ng A dito. Lagyan natin ng B yan. Ibig sabihin, itong point na to, from A to B, ang measurement niya is 8 cm. So, yan. Pagkatapos mong gumawa ng line segment, gagamit ka na ng compass para magawa na natin yung equilateral triangle. Pag sinabi natin equilateral triangle, all the sides are equal or the angle of the triangle is equal. Paano tayo ng line segment? That is the time na gagamit na tayo ng compass. Okay? So, yung point ng compass, itong point ng compass, ilalagay natin dito sa point A. Yan. And then yung pencil, ilalagay natin, tatapat natin sa point B. Pagkatapat natin dyan sa point B, sakto dapat. Yan. Pagka lagay natin dyan sa point B, ibig sabihin, yung distance ng compass natin is already 8 cm. Balik natin. Pag nagawa mo na yun, nalagay mo na yung point sa point A, nalagay mo na yung lapis sa point B, that is the time you will strike an arc sa taas. Gawa ka ng arc sa taas. Okay? Okay. Kita ba yung arc? Gagawa ka ng arc. Dinan ko lang ha. Yan. Kita na, no? Pagkagawa mo ng arc sa taas, ililipat mo ngayon itong point ng compass sa point B. Without changing the distance. Para makasigurado kayo, yung lapis, itatapat nyo ulit sa A, point A. Ensuring na 8 cm yung distance ng compass ninyo. Then after that, you will again strike a arc sa taas. Pagka-strike mo ng arc, magkakaroon tayo ng intersecting point here.
Kita nyo yung intersecting point ng dalawang arc? That will be your point C. Yan. Yan yung magtuturo kung saan yung other line ng equilateral triangle natin. Pag nagawa nyo na yon, i-connect mo si point A, tas point C. Then, gawa ka na ng line. And then, connect point B sa point C. Then, strike a line. Gawa ka na ng line. Ayun. So, this will be your equilateral triangle. So, yung angle dyan, angle dito, tas angle dyan, equal. Yung sides equal. Kaya siya tinawag na regular polygon. Equilateral triangle. Sunod na gagawin natin is yung square. Ano? Same method. First thing you will construct is to construct a line segment with a measurement of 8 cm again. Ano? Alisin natin yan, madumi. So, gagawa tayo ng line segment na ang measurement ay 8 cm. So, ito yung 8. Tapos yan. Gawa ka ng line dyan. Pwede mo lang diinan yung line segment na yan, ano? Yan na yung magiging first line ng square natin. Yan. Lagyan natin ng point A, point B, ano? So, lagyan natin ng point A and point B. Point A, point B. Okay. Pagkatapos, so meron na tayong line segment A and B. Next step sa paggawa ng square is to extend the line segment. Extend natin. Kung ilan yung measurement, kayo ang bahala. Basta hindi makapal yung line, yung extension line ninyo doon sa line segment. Extend natin yung point B. Extend mo dyan. Tapos extend mo dito sa kabila. Manipis lang po. Okay, kita niyo yung manipis? Pagkagawa mo nung, iusog na natin dito. Pagka-extend mo nung line segment, gagamit na tayo ng compass. Okay? So, yung compass, yung point ng compass, itutusok natin sa point A. Tusok mo sa point A. Yan. Yan. Then, anong tawag doon? Tupiin natin ng konti yung compass. And then, strike an arc here. Pagka-strike mo ng arc dyan, gawa ka rin ng arc sa kabila. Yan. Kita nyo? So, gumawa ko ng arc sa inner part. Tapos, doon sa extension line, gumawa din ako ng arc. Creating a point, intersecting point. Kakaroon tayo ng intersecting point dito, tapos intersecting point dito. Okay, so gagamitin natin yan mamaya sa paggawa ng square. Kung ano yung ginawa natin without changing the distance of your compass. Kung ano yung ginawa natin sa A, gagawin din natin sa B. So, yung point ng compass, itutusok mo sa B, point B. Okay? O, tapos, you will strike again an arc here sa inner part ng line segment and another arc sa extension ng line segment. Sandali, ayusin natin. Yan. Creating another 2 points of intersection. So, ito yung point of intersection dito. Yan, 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 yan. Okay. Pagkagawa mo nung
mga arc sa A and B, gagamitin natin yung mga point of intersection sa A and B. Doon muna tayo sa A. Yung point ng compass, ilagay natin doon sa outer part. Intersecting point sa outer part ng line segment. Yan. Tapos, we will strike, i-spread nyo lang yung compass kahit walang measurement kasi makukuha din natin mamaya yung measurement ng side ng square. So, spread mo lang yung compass. Pagka-spread mo ng compass, you will strike an arc sa taas na tapat ng A. You will strike an arc sa tapat ng A. Yan. Kuha nyo? Kita nyo yung arc? Yan. And then, ililipat natin tong point ng compass dito sa inner part, intersecting point. Ilipat nyo dyan. And then, you will strike again an arc sa taas ng A, creating another point of intersection. Kita nyo? Okay. Kung anong ginawa natin sa A, again, gagawin ulit natin sa B. Point B. Okay? Yung lapis, without changing the distance of your compass, yung point ng compass, tusok mo doon sa intersecting point sa inner part. And then you will strike an arc sa taas tapat ng B. Di na natin. Para makita nyo. And then, lipat mo yung point ng compass sa outer part, outer intersecting point ng line segment. And then you will again strike an arc sa taas ng B, creating another point of intersection. Kita nyo yung point of intersection dito, tapos yung point of intersection dyan, nakatapat yan sa point A at point B. So, the next step is to connect, lagyan natin ng point C. Point C, point D, para hindi tayo matito. Ngayon, connect natin si point A sa point C. Yan. Tapat mo yan. Magkatapat yung dalawang yan. Then, create a construction line. Pag sinabi natin construction line, manipis lang muna. Bakit manipis? Malalaman nyo mamaya. And then, i-connect ninyo si point B sa point D. Yan. Another construction line. Yan. Kita nyo yung line, construction line. Manipis lang muna, ano? Bakit manipis? Kasi, hindi yan 8 cm. Hindi pa natin nakukuha yung 8 cm. Which is yung measurement ng line segment A and B. Pag nagawa mo na yan, pag nagawa na natin yan, i-measure ulit natin with the compass yung line segment A and B. Ano? So, yung point ng compass, tusok mo sa point A. Tapos yung yung pencil, tusok mo, ilagay mo sa point B. Yan. Pag nalagay mo na dyan, ibig sabihin, this is already 8 cm. So, lagay natin point A. Tusok natin sa A. Tapos, we will strike an arc doon sa line na ginawa natin, yung construction line. Creating another point of intersection. Kita nyo? Yan. And then, ililipat mo ito sa point B. And then, you will strike an arc doon sa line. Construction line. Creating another point of intersection. So, yan yung magtuturo kung nasan yung last line natin. So, meron na tayong isang line. 1, 2, 3. Yung pang-apat na line, yung point of intersection na yan, tas yan, magkatapat yan. So, i-connect mo na lang yung dalawang yan. Ikot ko lang to para mas madali. I-connect ko na lang yung point na ito, itong point na to, dito sa point dito. Connect. Pwede ko nang kapalan yan kasi yan na yung last na line ng square natin. Yan.
Yun. Tapos ito. Kapalan na natin yan. And then ito. Kapalan natin yan. Okay, that's it. Regular polygon, triangle, and square. Okay. So, yan yung makikita ko sa plate 2.1 ninyo. And another reminder, you will apply the general proportion of letter which is compressed doon sa school box ng layout natin. Okay, so see you on next week. Your plate will be passed also next week. I-check natin yan next week. Okay? God bless and goodbye.